Malakas pa ang severe tropical storm na si Tino habang patuloy itong kumikilos sa kanluran. Timog kanluran po yan sa karagatang bahagi po ng Philippine Sea. Ang sentro po ni Tino ay nasa layong 360 kilometers po yan ng silangan ng Guian, Eastern Samar. Ayon po yan sa Pag-asa kaninang alas 8 ngayong umaga, November 3. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 110 kilometers kada oras, malapit po yan sa gitna. Kung saan at pagbugso naman ng hangin na umaabot naman sa 135 kilometers bawat oras. Patuloy itong kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis po yun at 25 kilometers bawat oras at inaasahang tataas pa sa typhoon category sa loob po yun ng susunod na 12 oras. Lumalawak po ang sakop ng malalakas na hangin na ito. Umaabot po yan hanggang 300 kilometro mula po yan sa gitna ng bagyo. Itinaas na po sa signal number 3 ang ilang bahagi po ng Eastern Samar. Kabilang po dito ang Guian at Mercedes, gayon din po ang Dinagat Islands. Maging dito sa bahagi po ng Siargao sa Mindanao. Asahan din dito ang storm force winds o yung mga hangin maaaring magdulot po yan ng mga panganib sa buhay at ari-arian. Signal number 2 naman sa malaking bahagi po ng Samar. Kabilang dito ang Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, Cebu at ilang bahagi po ng Negros Occidental. Gayon din sa Surigao del Norte, Hilagang Surigao del Sur at Agusan del Norte. Samantala, nakataas naman po ang signal number 1 sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Kabilang po dito ang Visayas at Mindanao. Kabilang na rin ang Sorsogon, Masbate, Albay, Mindoro, Palawan at mga lalawigan po ng Northern at Central Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, inaasahang tatama po sa kalupaan ang bagyo sa pagitan po yan ng hating gabi hanggang madaling araw. Bukas po yan sa bahagi po ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Dinagat Islands. Pagkatapos po nito, tatawid ang sentro ng bagyo. Dito po yan sa dako ng Visayas at Hilagang Palawan bago tuluyang lumabas po yan ng West Philippine Sea sa Miyerkules ng umaga o hapon. Habang papalapit naman sa kalupaan, may posibilidad na tuluyang maging typhoon si Tino at umabot naman sa lakas na 150 hanggang 165 kilometers bawat oras o posibleng higit pa. Hindi rin po isinasantabi ng Pag-asa ang posibilidad na ito ay maging super typhoon kung magpapatuloy ang mabilis nitong paglakas. Inaasahan po ang malalakas na ulan, matinding hangin at mapanganib na storm surge sa mga bababang lugar sa Sorsogon, Masbate, Romblon, Mindoro, Palawan, Visayas, Dinagat Islands, Surigao at Misamis Oriental. Posibleng umabot naman sa mahigit 3 metrong taas ang daluyong sa ilang baybayin po ng barangay. Isinailalim na rin po sa gale warning ang mga baybayin naman ng Visayas, Mindanao at Katimugang Luzon. Umaabot po yan sa 9 na metrong taas ang alon sa Eastern Samar at karatig na dagat. Kaya pinapayuhan po ang lahat ng sasakyang pandagat, lalo na po ang mga maliliit na bangka na huwag munang pumalaot. Samantala, dala rin po ng Northeast Monsoon o yung amihan ang malalakas na hangin at malamig naman na panahon sa mga bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Norte, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Bataan, Nueva Ecija, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa pinakahuling thunderstorm advisory po ng Pag-asa, asahan naman po ang katamtaman hanggang malakas na ulan na may kulog at malakas na hangin sa mga bahagi po ng Rizal, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Quezon, Laguna at Batangas. Sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Pinapalalahanan po ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide at patuloy na makinig po sa mga opisyal na anunsyo at update mula po yan sa Pag-asa at lokal na pamahalaan.